Suking Butika. Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Nagtitiis ka pa ba sa malabong paningin? Hanap mo ba ay good quality eye check-up? Narito na ang pamaskong handog ng Vintage Eye Care, ang optical ng Masa, the widest optical lens, frames, and sunglasses. Get the special promo package sale and buy complete eyeglasses single vision double vision for only 400 pesos and leading eyeglasses for 60 pesos only and free eye checkup. Vintage Eye Care, ang optical ng Masa, sa Nicolas Street in France Central City Suites, Old PNB Bank, Surigao City. Also available at Vintage Optical Express and Prestige Eye Care branches nationwide, where you can buy the best for less. Only at Vintage Eye Care, ang optical ng Masa. Kini ang simbiyanan sa RPN, Radio Philippines Network, DXKS. DXKS 1080 ang inyong Radio Ronda 5,000 watts nagsimya sa ikatulong andana sa UFCO Lim Building, Borromeo Street, Dakbayan sa Surigao. RPN Radio Philippines Network DXKS 1080 ang inyong Radio Ronda. Takna sa Radyo Ronda og Tibok, kapupudan alas 6:15 sa gabi. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Kiling mosunod nga programa binayran ang bisan unsang pamahayag sa magsisibya iyang kagalingon ug walay labot kining maong istasyon. Krosada. 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 Programang mutuki sa kamatuoran. Kasandigan sa mga dinaog-daog ug ninupigan. Krosada ng panan sa katawhan. Muyagyag sa kamatuoran. Krosada. Programa alang sa pagserbisyo sa katawhan. Muhatod sa mayong balita alang sa kahimsog sa panglawas ug panginabuyan. Krosada. Krosada. Mga igala, kumusta og mayong gabi? Pagtimbaya sa gugma og kalinaw, maingon man ang pagpasalamat sa pakig-uban o pakighiusa kanato sa tulumanong Krosada Reloaded uban sa pasalamat sa kahitasan nga gitagaan pa ta og laing adlaw nga pagpakig-uban. Sa pangalan sa ating station manager June Clerigo, sparring partner sa Piques Lawak Sir Paing Agra ug Ma'am Jing Avila. Kaya gala sa kahanginan, King Dilarusa, makiguban ka ninyo hangtod kita alas 7:45 ang takna sa sayong kagabiyon. Ngayong adlaw Miyerkules may kagalaan, pizza 13 na sa bulan sa Nobyembre tuig 2024. 42, baliktad sa 24, 42 na lang kaadlaw, Kapaskuhan na. Alang sa mga headlines o pipila kaisgutanan karong gabi na. Quadcom nagpasikat, inailusad ang investigasyon, oras ginudlod sa opening remarks. Samtang, ubo sa balita, labaw sa Marites segment,
ang tulumanong krusada reloaded uban sa inyong sentimento o pulso sa publiko, mupagawas ta og lokal nga listahan mga kagalaan sa mga kandidato nga atong suportahan mga kagalaan sa umaabot nga eleksyon. Subay sa tingog sa katawhan atong mamahimong ipagawas dinhi sa tulumanong krusada reloaded gikan sa gobernador, mga kagalaan provincial board member, paingon sa kongresista, mga kagalaan, of course ang vice gobernador, vice mayor og ang gitawag natong city mayor, mga kagalaan, lakip na ang pipila ka mga munisipalidad. Sa laing bahin, VP Sara giakusar sa mga kongresista nga giprotektahan ang mga sakop aron dili makatambong sa gilusad nga hearing. Sa katapusan, gipakansilar nga Quadcom hearing gipamatud-an ni kanhi spokesperson, mga kagalaan, og chief legal officer Attorney Sal Panulo. Good evening, good eve Sir King. Pa-shout out ko sa among suki nga buutan nga driver, si Dudong Contemplo diha sa barangay Anumar. Maingon man ang atong mga kahigalaan diha sa barangay Anumar o barangay Trinidad. Maayong pagpaminaw ninyong tanan. Og tanang mabot sa atong pagsibya, mga kahigalaan. Sir King, good evening. Minaw mi, diri Silay Hill, The Magician. Salamat, way sapayan. Mga kahigalaan, atong sa gilusad kaganiha, I just don't know hantod karon kay naputol naman ko sa Quadcom hearing og paminaw, kay doon natay giatinan nga meeting ni kahigalaan. Ang katapusan na kung nadunggan ang tingog mga kagalaan o ang pipila kahanay nga pangutana ni Congressman Johnny Pimentel. Sa unang bahin may kagalaan, nakaingon tang naaraman din na ang maanindot nga pagtratar sa mga resource persons. Manginahanglan pa na sila o kanhi presidente nga anda mo tubag nila, una sila musanong sa insaktong proseso, mga kagilaan, sa pagdungog sa hawanan sa Kongreso. Mapanton man day sila, mga kagilaan. Atong gidahig ang gihimo nga proceeding sa ganiha ni Congressman Ace Barbers, mga kagilaan, naaraman din ang insakto nga pagpahimutang kung pagdungog, mga kagilaan, sa nagkalain-lain nga mga resource speaker, mga kagalan. Naaraman di na mga kaigsuunan ang insaktong padagan human nga kini gisaway dili lamang sa mga senador kundi kauban nila nga kongresista sa pagpangunan ni Congressman Dante Marcoleta. Kaganiha may kagalan, portinan aya, portininduta. Mamahimo na nining pakgangon may kagalaan o mamahimo na nining pasidanaan ang resource speaker o ang mga congressman.
Sa higayon nga dunay musyagit may kagalaan, mutaas ng tingog dayong pugngan ni Congressman Ace Barbers. Apan dunay pagkadaghan nga oras nga gihurot labi na ning si Congressman Bini Abante mga kagalaan. Ang iyang gihimo kaganiha nangwinta. Ang iyang gihimo kaganiha namuyboy sa nahatag nga buto sa kanhi presidente. Ispokon mo na nga giapil pa niya ang mga Baptist church members may kagalaan. Doon naman tulpay city mail ka mga matawag natong membro mga kagalaan o mga lideres niya doon higayuna nga ihang gipatubang kang kanhi Presidente Rodrigo Roa Duterte. O niya libo-libo matud pa nga nahatag niya nga buto may kagalaan kay Tatay Digong. Nakaako pagpamuyboy. Utro po din si Congresswoman Arlene Brusas may kagalaan. Kung nakabantay mo, way batasan. Ginaliman ka nga di na mo tawag og kanhi presidente o mister man lang, diretso na gitawag sa nasgutang kongresista nga pangalan ni Tatay Digong. Doon kita 25 minutos sa milabay sa alas 6 ang takna sa sayong kagabion. Ang tulumanong krusada reloaded ni kagalaan hatod kanato ni Provincial Board Member Jeff Larong, City Councilor Joyo Ipco o City Councilor Basti Nagas. Hatod isab kanato ni kagalaan sa MIG Trucking, Kusina di Amor o Gleason Carinderia na namimutang sa Dalang Gonzales o Dalang Narciso mga kagalaan. Gikan kang Maxiliano gikan kang Maxiliano Irasga Hipal Jr. Good eve Sir King, pa-shout out ko kan Kidoy ng Friendship Sabang salamat. Gikan kang Jason Wright, thumbs up. May pagpaminaw usab kang SJ Richard Jaldi o kang Jason Clore. Good evening Sir King, shout out ko ngadto kang Osman Hasam gikan ni Randy Artiaga Santisas. Apan una nato tagaan og pagtagad mga kagalaan. Kining gipahigayon kaganiha sa Quadcom nga hearing mga kagalaan. Dunay unang nigawas nga mga balita mga kagalaan nga atong gisgutan usab kagabi nga nakasibat na si Colonel Royina Garma. Unya, wa magdugay mga kagalaan, misunod dayon mga kaigsuunan ang matawag natong pagkasikop ni ini. Ato lang ning gipaklaro makigalaan gumikan kay dunay mga matawag nato mga kaigsuunan nga mga senaryo nga atong gikahibudngan kay sukwahi man og dili nagkatakdo ang pronouncement mga kaigsuunan sa DILG Secretary nga si John Vic Remulla ug ang igsuon ni ini mga kahigalaan nga DOJ kung Secretary of Justice nga si Crispin Remulla. Kay kung pahisguton, mga kagalaan, si Crispin Remulla, ang SOJ, nagbutyag kini mga kagalaan nga gikansilar
wa siya masayod kung si kinsa ang nagpakansila sa maong visa sa naingtungdan nga si Colonel Garma. Kung dito hisgutan mga kagalaan, ang sa DILG, matud pa niini nga expire na ang iyang visa. Sa atong pakigsusi may kagalaan, Septyembre pa man di kini, mga kagalaan, nakansilar ang iyang US visa sa dihay miadto kini paingon sa Japan mga kagalaan. Mao nang ato ning giunag hisgot kay si Garma nakarma. Kuna na una-unaon ninyo mga kagalaan nga kung nakansilar manggaling o di ba ka tugta nato mga kaigsuunan nga na-expire na unang pangutana nganong nakalusot man siya. Di ba dunay Bureau of Immigration mga kagalaan? Pakadaghan sa proseso nga imong agian una ka makagawas mga kaigsuunan. Ultimo manggani mga gitawag nila nga pagpasidaan kining watch list ug uban pa nga pamaagi dili na manggani kay kalusot kini pa hinuong duna kay gipasikaran nga kaso nga gitawag nato human trafficking o di ba ka isa ka sa mga main suspects o suspect may kagalaan kay daghan man sila ang gisuspitsahan nga ulo sa maong pagpatay kang Colonel Barayuga may kagalaan butang nga atong gikahibudngan. Ila na ning gibuhian may kagalaan. Wa gayta na sayod nga gibuhian na di ini sa detention. Gikan sa presuhan may kagalaan dili detention didto mismo sa Kongreso kun dili presuhan na gid kay puno naman kayo ang ilahang detention cell sa Kongreso kay kuan naman trigger happy naman sila sa ilang pagkontempt ngadto sa mga di mosunod nila. Di mosunod sa ilang gitawag nato may kagalaan nga kini bang script di mosunod sa ilang narrative. Good evening Sir King, minaw mi diri sa Barangay Kagniyog, Paul Altres. Ang punto na to may kagalaan kay nganong nakarma si Garma gumikan kay usa sa nahimong interpretasyon o pangagpas sa pipila ka mga analyst mga kagalaan nga usa na ni sa gihatag niya nga privilege ang pagpagawas sa iya sa detention cell ug ang pagpalarga ni ini didto sa San Francisco mga kagalaan sa Amerika. Gumikan kay kauban di niya ang iyang anak nga iyang patambalan may kagalaan nga sa pagkakaroon na detain mga kaigsuunan. So doon na pa na mga proseso, dili pa ni basta-basta mapabalik. Kay kung ing ana may kagalaan ang Amerika lahi ni ang kaning uban nga lugar Amerika, Canada, doon na ni sila proseso i-under investigation pa nila ni. Kulisibat ni may kagalaan, gumikan kay doon na po siya rason nganong nisibat siya, balansihon pa nila dito. Kay kung dunay pagukod kaniya, dunay pag-aligar nga wa sa lugar, mapatud anak niya sa ubang nasod ni kagalaan, di pa na siya hinuon basta-basta nga mapabalik din ni may kagalaan. Pero ang punto din nato, nganong nakaipsot, unsa may gahom o unsay nagpaluyo nga gamhanan may kagalaan nga nakaipsot man kini mga kaigsuunan didto sa Amerika. Anyway, isunod nato may kagalaan, kaya taas-taas na itong mga hisgutanan, isunod dayon nato kining kalabot sa pagpaklaro ni Attorney Sal Panelo. Ato man ning hisgutan kagabi mga kagalaan, di ba? Ato ning gitagaan og pananaw nga nganong ila pa mang iatras. Nganong ila pa mang dili kuhaon ang kahigayunan nga tuwa naman si Tatay Digong didto sa kauluhan. Didto naman siya nagpakita sa iyang kasinsiro may kagalaan nga gusto na niya mga kagalaan nga gusto na niyang motistigo sa ato nang gikaingon mga kaigsuunan nga dugay naman di ay nga naa dito sa Tatay Digong kay base sa nakuha nato nga impormasyon mga kaigsuunan
alas 11 pasado pa lang sa gabi ni adtong Domingo, tuwa na ni paingon na sa kauluhan ang presidente. Buti pasabot kung usa ka oras man lang galing kapin, alas 12 pasado o di ba ka alauna pasado, tuwa na sa kauluhan ang ato ang Tatay Digong mga kagalaan. Nabasa na ko ang iyang matawag na tong plane ticket mga kagalaan. Dito pa siya sa premium economy nagsakay mga kagalaan. Sa gihimo nila nga paklaro mga kaigsuunan nga matawag na to ba nga naa naman dito, di ba? Nagmadaugon tang tanan mga kagalaan. Sa siging singgit, apil ang social media nga ipahigayon na ang nahisgutan nga Quadcom hearing kanaan naman sa kauluhan mga kaigsuunan ang atong kanhi presidente gimahal mga kagalaan sa kadaghanang Pilipino. Ngano nakaingon ta? 80% ang nagtuo may kagalaan og padayon nga misalig sa Pangulo bisan pa man siya og mikanaog na sa iyang posisyon. Ang ato magud ni adto bisan pag-adlong Sabado, bisan pag-adlong Domingo, naabot man kikilaan ang Pangulo o di ba ka ila pang i-set o i-schedule nga Sabado Domingo as long nga available, as long nga bakante ang Pangulo, di ba angayan ninyong buhaton? Kay siya man ang main player ni ini o gitawag nato may kagalaan o leading man mga kagalaan nga maoy inyong gipaabot. Nagmadaugon ta may kagalaan. Kaganiya, natigayon gyud ang Quadcom hearing mga kagalaan. Og atong ipadungog diha kaninyo, mga kaigsunan, ag naglimin. Kung anong nahidangat, doon na ba'y gitawag nga kinibang invitation? Og ang rason, mga kagalaan, akong gibasa kaganiya, ang rason sa pag-postpone, wala gyoy unod may kagalaan. Buti pasabot, wala gyoy gi-stipulate kung unsay rason nganong gisibog. Naisahan na po sila ni Tatay Digong may kagalaan. Kamu na'y maghusga base silang ipahigayon nga hearing. Akong ipadungog din na kaninyo, mga kaigsuunan, ang nahimong pronouncement ni Attorney Salpanilo, tagaan na ito nagpipila ka ginagmay nga komento may kagalaan, kalabot sa iyang nahimong pagpaklaro atol sa interview ni Jen o Nelson sa ganang mamamamayan sa Net 25 o gipanag-iyahan sa Iglesia ni Cristo mga kaigsuunan. Ang background muna, di ba, sige po. nag-imbita sila. Tapos dahil nga masyadong short notice nung una, hindi siya nakarating. In fact, ang suggestion ko, gawin nyo kasing 2 weeks notice naman. Kasi, for all you know, baka meron siyang previous engagement, hindi makakarating. O kaya naman, may masama pakiramdam. Tapos, tama-tama naman, ang gumanda ng karamdaman niya, katawan, nag-invite ang Senate. Kaya nakarating. Pagkatapos, gipaklaro din ni may kagalaan ni Atty. Salpanilo nga nihatag din sa investigasyon o invitation sa ilang investigasyon nga gilusad sa Quadcom kanabang pitsido alanganin na sa oras may kagalaan mao to nga inay nga mutambong siya sa Kongreso may kagalaan kaya kita nakadungog man tantanan ni adto og nahibaw man ta nga ang gihisgutan ni Pangulong Rodrigo Duterte mga kagalaan nga bisan kinsa ang pahigayon og investigasyon isip respeto sa matag ahensya sa gobyerno o inunta may kagalaan estado sa gobyerno motambong siya. Mao to nga nakatambong siya dito sa Senado kay gawas ka na ulian na siya insakto ang panahon nga ilang pag-imbitar may kagalaan. Mo bitaw to nangutana nangutana sila nga may invitation wa may niabot mo naghimo na pag imbitasyon ang Quadcom may kagalaan gitagaan ta lang mo gilay na ko ang predicate para inyong makita
tanan unya atol sa atong pagsaysay kalabot sa hearing nga natigayon mga kagalaan. Maloob nila. Opo. Bakit daw pumunta sa Senate, sa kanila hindi? Kako, masyado kayo short notice. Anyway, so nag-imbita na naman sila. Opo. Pero, bago nagsalita si Presidente Duterte na hindi siya attend, ako po'y tinatanong na, sabi ko, kasi ano rin bang ipapayo ko? Sabi ko, unang-una, hindi ko pinapayuhan yun. Abogado yun eh. Oo nga po Magaling naman, yun. Pero kung ako tatanungin nyo, hindi na siya dapat umattend. And I gave 4 reasons why. Number 1, it's a waste of time. Money. Unang-una ako si Presidente Duterte, hindi naman mayaman yan. Kung pumupunta yan ng Maynila, may interest yan. Merong secure. Dahil entitled siya. Meron siyang staff. O magpapamasahe pa, tapos titira pa rito. Kakain pa. Ilang araw pa. At the same time, kako, waste of time and money din sa taxpayer. Kasi hindi naman kailangan. Bakit hindi kailangan pumunta? Nasabi niya na lahat ang dapat niya sabihin eh. Yun na nga. In fact, pati yung hindi tinatanong sa kanya, sinasagot niya na eh. At sumuko na nga ang mga senador. Sabi niya, hindi ako alis dito. Gusto mo hanggang umaga tayo. Tapusin na natin. Pangatlo ako, kung... hubaro na ito gamay nga to sa ito magkaigsuunan. Ito mga nanay o tatay din na labi na og nalipat sa pagpaminaw mga kagalaan. Mauto'y personal nga iyahang suhestyon may kagalaan. Di magayon siya muhatap pag suhestyon kay kabalo na daw isip abogado ang presidente og bright alang kaniya ng Atty. Sal Panilo. Sa lakto di pagasulti gasto gyud. Gasto sa side ni Tatay Digong kay ang iyahang mga staff o ang iyahang mga security aid o uban pa may kagalaan, iya magyong iakomodar o sana sa punto may kagalaan o ang gasto na to. Wa ba mo kabantay nga taliwala sa mga nagkalain-lain nga problema sa itong nasod may kagalaan? Ang gitiradahan o ang ilang gihimong gitak-op sa ato sa pagkakaroon kinirang isyo ni Tatay Digong o ang isyo ni VP Sara may kagalaan? Ultimo ang mga pamantalaan, nagkalahi ang headlines unya, tuuhan na nila ang mga statement bisan og wala pa'y insaktong validation o pagpamatuod nga kini insakto kay ila raman tong gipamulong may kagalaan sa ilahang mga ginama nga affidavit mga kaigsuunan atong padayonon. Sa tingin nyo, meron siyang kasalanan. Bakit pa kayo nag-iimbestiga? Hinusgahan nyo na nga eh. Bakit di nyo na lang i-file ang kaso? Yun ang mga dahilan ko. Kung sa inyo, kung kayo yan. Kung ako yun. At yun din ang ginawang dahilan ni Presidente. Ano sumulat? Sumulat siya. Di ba? Yun ang nakalagay eh. Lahat na naging dahilan ko para sa kanya, yun din ang naging dahilan niya. Kaya nagkatugma kaming dalawa. Eto na. Ayan. Bakit biglang nagbago? Bakit biglang pupunta na siya? Paano naman hindi? Kung baga, sabi niya nga, masyado na silang makulit, Sal. Sabi, kung basihan na to yung terminolohiya, ang gilitok ni Atty. Sal Panilo, maupot atong gilitok may kagalaan nga ang kulit ka na bang napalabian na si Pangulong Duterte sa mga nagkalain-laing pronouncement sa mga kongresista. Ginaliban ka ni adto may kagalaan, dunay pagpanghagit, dunay pagpanginsulto, nga kung laki ka man, mutunga ka, mga na ba? Nahadlo ka ba? O di, giadto sila sayo, kadlawon pa sa Domingo, nag-flight na ang kanhi presidente kay gusto maminaw sa ilang mga pangutana, kaganiya, 200, nili 200, 20,000 ka mga pangutana ang kadan Fernandez nga iyang gipanghambog. Kaganiya, wa man to kaabot og 200 may kagalaan. Usa ra ganito ka pangutana nga gi-elaborate lang niya sa usa ka subject nga pangutana may kagalan. Wa ganito kaabot og napulo. Nakulitan na. Mo nibot pasabot ni Atty. Sal Panilo mga kagalaan. Nakulitan na ba? Mo tibot pasabot niya mga kigson padayon na to. Hindi na sila nakikinig ng katwiran eh. Gusto nilang pumunta ako doon. Pagkatapos sasabihin takot ako. Di ba, nag-press ko siya. Don't give a plank. Sabi niya, pupuntahan ko kayo. Kaya sabi niya, punta ako.
kaya lang, kahapon ba siya nandito, bigla naman kinasil. Tinan mo yung mga... At talagang prepare na siyang pumunta bukas. Kasi nga nandito na siya kahapon pa eh. Hindi naman nung nakarating sa kanya. Sabi ni Kong Ace, may nag-text sa akin, reporter. Sabi ni Kong Ace, sinagot yung, kasi sabi ko, pagkatapos yung kakong minanduhan siya, mando nga ang ginagawa niya dahil inaasar niyo na ng gusto eh. Kinakantsawan niyo. Sinasabi niyo pantakot. Kaya nagpunta na siya, sabi nga ni Presidente Duterte, para matapos na yan, magkaalaman na kami kung anong gusto ba nila at sige, punta na ako. Tapos biglang kinancel ninyo. Wala man kayong notisya. Walang sabi na... Ang sabi ng Kong Ace, nagpadala raw sila. Pero kailan nyo pinadala? Pinadala nyo kanino? Ang kaninong address? Hindi niya alam eh. Sabi ko, hindi naman sira ulo niya. Pupunta rito na wala naman palang pupuntahan. Moto'y usa sa punto may kagalaan ni Atty. Sal Panilo. Kinsa ba do'y wala sa insaktong unaa sa insaktong huna-huna nga moadto didto sa kauluhan mga kagalaan ug walay imbitasyon kaniya. Kinsa ba'y moadto didto nga magsaysayang si ang kwarta nga wa mo siya tuyo dito may kagalaan. Nireklamo naman gato siya nga kamahal sa plite. Unya medyo ang iyang nilihukan hinay na kayo. May edad na may kagalaan. Unya ingon nila nga gikansilar. Nabasa pod nako mga kaigsunan ang katong letter o sulat pahibalo. Pitsa 11 pa. 11, 12, 13, Lunes, may kagalaan sa buntag. Ilan ang nasayran, ay Diyos na ito, malabutan tungkol sa orasa, pero pitsa 11 pa. Nga atong gikaingon, nga sa diyang ilan na ibawaan, nga naana sa kauluhan, dito pa sila nagpagawas o cancellation. Mabito ito'y daghan nag-ingon nga nangahadlok. Mo nang ato ni gipaklaro kaninyo, o pagpa-saysay kang Atty. Sal Panilo para mahibawaan ninyo kung usi nag-alirong sa maong hisgutanan mga kagalaan. Kaya, sabi ni Presidente Duterte sa akin, punta tayo bukas. Kahit walang hearing? Kahit walang hearing. Gusto kong malaman bakit kayo nag-cancel. At saka, gawin na natin. Nandito na ako eh. Tapos niyo kung patapos niyo kung hamunin ng hamunin. So, punta ako. Tsaka, gawin na natin 10 days. Marathon hearing. Di na ako alis dito. So, yun po ang breaking news sa Atty. Sal. Kahit walang pagdinig bukas ang Quadcom, pupunta ang Pangulong Duterte sa Kamara. Pupunta. Sabi niya sa akin, punta tayo bukas. Para sabihin natin sa kanila, ako ready, ako nandito, pinapunta niyo ako, nasaan kayo? At saka kung wala kayo, gawin niyo natin 10 araw, sige, para hindi na ako masyadong magasto, sabi niya. Nako. Paano? Ito, kung halimbawa, pagdating niyo bukas nun, wala palang mag-entertain sa inyo. I'm sure meron mag-entertain. Kaya kakausapin lang namin, ano bang gusto niyo? So, patutunayan niyo lang na talagang kayo ay willing na pumunta sa Kamara de Representante. Kaya ang problema, ito namang isang congressman nila doon, yung isa sa mga, ang grammar nakakayamot, yung mahilig magsabi ng with regards. Walang S ang with regard, Congressman. Diyos ko ka naman, paulit-ulit na lang kayong dalawa eh. Anyway, biro mo sabi ba naman, kinuha yan si Presidente Duterte. Talagang nambubudol. Porket cancelled sa kadarating, napakawalang iya talaga. Baliktad. Binabaliktad pa ngayon. Kayo nung gipaklaro ni Atty. Panilo nga budol pa. Kung kanus aman tud pang walay hearing mo ipag-abot, mao na ilahang kalidad mga kagalaan. Mao style sa kongreso may kagalaan. Dali kay mo himog senaryo o propaganda. Di ba? Ayaw nga nag-cancel eh. Hindi nga alam eh. Yun ang istorya. Nako, matindi ho ito. So ngayon po, ano ang meron pa bang mga gagawing legal na hakbang? Well, kayo po, bilang dating Presidential Legal Advisor po ng Pangulong Digong, Atty. Sal. Kami naghihintay lang, kaya nga pupunta eh. Pero ang sigurong magandang liwanagin natin sa programa nyo, yung mga sinabi niya doon sa Senado na pinipilit nila, binabago nila. They're taking him out of context. Kanya may kagalaan. Mao ni last ako ipadungog sa inyo ha. Dili lang ni sentro sa usa ka abogado nga si Atty. Sal Panilo. Apan ato na ning nasubayan may kagalaan sa usa ka laing abogada
nga si Trexie Cruz Angeles may kagalaan. Kung medyo taas-taas yung oras, suruyan ninyo ang luminous. Kini, gituyuan ko ni paabot diya ka ninyo para masabtan ninyo ang perspective sa usa ka abogado. Po. Binabago nila yung mga salita niya. Gaya nung sinabi niya. Isa-isahin natin. Una, ano yung sabi niya, binago? Sinabi niya, I have a death squad. Naku! Death squad. Inamin! Ang problema ko sa kanila, hindi nila pinapakinggan ng presidente. Pinapaliwanag niya. In fact, ang una niya sinabi, death squad is being loosely used. Yun dapat yun nabigyan ka na ng warning na yung death squad ginagamit loosely. Kaya nung sinabi niya nga, I have a death squad, he was using it loosely. At pinaliwanag niya kung bakit. Sabi niya, alam niyo, magaling ako mag-intriga. Galing ako sa Cywar. Kaya ako naging presidente. Ginagawa ko, iniintrigo ko yung mga kriminal. Kaya nagpapatayan sila. Kaya in that sense, mga death squad ko yan. Kasi hindi na kailangan na yung mga pulis ko ay mang-aresto. Sila na. Tapos kung lalabanan sila ang papatay. Kaya sila mismo ang death squad ko. So ang ibig niyo sabihin dito, hindi tinignan yung konteksto. Hindi niya. Kaya mabuti pa ito si Coco Pimentel. Sabi niya, we have to listen to the entirety ng kanyang sinasabi. Kasi may sasabihin siya, una, babaguhin niya sa pangalawa. Tapos babaguhin niya sa pangatlo. Kaya hindi mo malaman kung alin ba doon. Kung ibig sabihin, either nagbibiro yan or hindi natin siya naiintindihan. Yun ang una. Yung pangalawa. Yung sinasabi niya, kasi hindi ba yung senadora doon, pinagpipilitan niya na, anong sabi niyo, Mr. President? You are assuming full and legal responsibility. Sabi niya, yes. So are you now admitting that you're responsible for the killing of Lian? Hindi sabi ni President, hindi naman po pwede yun. Kasi yung krimen, hindi mo pwedeng i-transfer yung criminal liability sa ibang tao na wala naman siyang kinalaman. Hindi, ba't sabi nyo, legal responsibility? Teka muna, pinaliwanag ngayon ni Presidente. Yung aking assuming responsibility, policy yun. In other words, my policy is war on drugs. So, try Tang's new Fruity Lemonade Twist. Strawberry lemonade and mix. So, sa laktod niya pagkasulti may kigalaan, sa laktod niya pagkasulti, ang bot ipasabot ni Attorney Panilo mga higala, guilt is personal. Mautiglitok ni kanhi Presidente Rodrigo Roa Duterte may kagalaan. Klaro sa iyahang baruganan nga tataw nga ang krimen sa usa ka tawo di nimo pwedeng mapasa. Mao man ni hinungdan mga kagalaan nga sila mang kaigsunan, buot nila paangkon sa presidente, gilayon sa ilang pananaw, nga lagi matud pa, giangkon na nini iyang sala. Mutigingon nga, tanaw ninyo ang konteksto, kung asa to nagikan. Ang problema, magud mga kaigalaan, kay ang mga gipamulong sa ilang matistigo, ilan ang hingpit nga gituuhan. Cruzada Reloaded. Cruzada Reloaded. Cruzada Reloaded. Ang pahayagan sa kamaturan. Maghatag og katinaawan sa nagunang isyo aron mahayagan ang katilingban. Cruzada Reloaded. Dangpanan sa mga dinaog-daog moyagyag sa kamaturan. Cruzada Reloaded. King De La Rosa on board. Duni kita'y 12 minutos may kagalaan o 7 minutos una usangko ang alas 7 may kagalaan sa kagabion. Ang tulumanong Cruzada Reloaded may kagalaan hatod nato sa musunod. City Councilor
Basti Nagas, City Councilor Joyo Ipco o Provincial Board Member Jeff Larong. Ato disab ka nato may kagalaan sa Layson Karinderya o Kusina di Amor o mig tracking mga kaigsunan. Nay uban nga di na ako mabasa, murag di man mo gawas ang uban may kagalaan. Oh. Sa Pikas Monitor si Ambil, saan si Ambil Vergi, Duterte the best president. Kang Sky Eye 30 kalubag. Oo. Ano sa man siya? Lalo o talo na si B na Lakusti din na tagas Surigao. Tamimi guilty sa pagkabalimbing. Gisumpayan siya ni Randy Santisas. Happy birthday to Ma'am Ethel Labilla Matugas, ang asawa ni Congressman Bingo Matugas. And belated happy birthday to former City Mayor Boss Nitoy Matugas. Greetings coming from Randy Santisas. Dili makapurma mga lakuste, sir. 30 kalubag. Pasinsya ng uban kay murag ulahi mga kagalaan makasulod, dili naman nato diri ma plastar. Pero anyway, basta musud lang siya makagalaan, mabasa gid nato intuto. Gikan ni Randy Artiaga Santisas. Apan una nato tagaan na di na itong gitanaw may kagalaan para masubay na ito tanan. Gikan kang Mang Giluloy. Ma'am Giluloy? Hiluloy? Maayong gabi, Sir King. Pa-shout out ko sa tanan dinagat nun na minaw mi diri sa Del Pilar, Kagjanaw, Dinagat Islands. Daghang salamat diya. Uy, Governor Nilo Dimeri, sir. Maayong pagpaminaw din na. Ngadto kang Sir Jub and company. Gikan kang Julius Blasi II, Duterte against the Quadcom plus Trillanes and Dilima. Good evening, Sir King. Minaw mi diri sa Barangay Cagnio. Gikan kang Raul Altres. Good evening, Sir King. Pa-shout out ko kan Kidoy ng Friendship Sabang. Salamat. Okay, nabasa na ko to. At least tanan, ato nang naagian mga kigalaan. Kaya doon na to'y nag-text kagabi Ray, RY man to ako nakita. Doon na siya gihisgutan nga atakihon matod pa ang FMR kung giatake daw ang uban. Ang una sa tanan, kinahanglan nga, kung doon na kay reklamo mo, itong basihan, para gulas korte, para sa pulis. Kung doon na reklamo, di, insakto imong basis, mong pakita ka, di ka magtago-tago ng imong naong, ipaklaro, kay para tagaan ta ng pagtagad. Ing ana man ning atong sibihanan may kiglaan, partikular ang krusada. Di mata mamahimong maghimu-himo may kiglaan og isyo. Kay doon naman tayo gisunod ni ini nga mga basihanan, mga kigalaan, una tamulawig sa kahanginan. Lisod sab, nga ipaatake niya wa kay basis. Maghimo ka, og imong kaugalingon nga matawag natong vlog diha o magpalit kag oras sa radyo, di atakihon sa Dimuray.
RY. I just don't know kung tinuod ba pod ka ning kuan kay di man maablihan ako naman gi tan-aw og maayo man kay galaan wa man koy nakita. O di man maablihan. Kani mga troll man kay galaan, mo ni liso din ha mga kaigsuunan. 1 minuto na musangko ang alas 7 sa kagabion. Dirita may kigalaan sa lain-lain nga mga headline. Mo nagikahibudngan po nato kay ultimo ang mga balita may kikisunan di naman nato makuha intuto, di naman ta kanabang makakuha og insakto mga kaigsuunan nga mga impormasyon gumikan sa punto mga kahigalaan nga ang ilang mga headline wa man magkadimao. Dili pod nato kaayo masabtan kung di gini mo basahon insakto ang kinatibuk-an ni ini nga balita. Muna gitawag nila usahay kung sa vlogging pa na, mga clickbait ba? Kanang headline lang imong basahon. Parago nang gipagawaso nila nga nagbansiwag na sad sa mga sa social media makigalaan kining Pilipinas Today. Unsay nakabutang bill para sa permanent evacuation center kada lugar himuong balaod. Kung ikaw magtan-aw, ana di ikuan day naghimo na dig bill, wala himuon pa lang. Wala pa. Ila pa lang plano. Unya kung basahon nimo ang detalye, gipaabot ang nga mo pirma. Usa to pa nagpaabot pa lang. Gapaabot pa sa pastilan mga kigalaan. Amo nigingon nato nga ang ilaha mangong gibasihan pag-ingon nga nakabutang dinhi sa usa ka pamantalaan VP Sara covering up for subordinates amid House Proof od Confi funds. Ilan na dayang gihukman mga kigalaan nga tapinan mga kigalaan sa Vice Presidente. Mas kuyaw ning isa mga kigalaan. Kaya ang iyang headline mga kigalaan, kato nga headline mga kaigsuunan GMA to. Kanay yung Philstar mga kigalaan. Kaya kuyaw kasi headline, VP Sara inakusahan ng cover up sa 500 million confidential funds. Naabot nag 500 million mga kigalaan. Di ay to 125 ang ilang gi-question, 73 million ang ilang gi-question sa ubang gigamitan sa pundo. Tanawa guna kung naapakaskorte may kigalaan, kung di mo matarong og basa, makaingon ka nga misleading man na. Ang ilang gibasihan, ang tingog sa mga magbabalaod, gikan sa House of Representatives may kagalaan, nga pag-angkon, nga ang Vice Presidente matud pa, maoy nagpaluyo may kagalaan, nga naningkamot sa pagdupa o kinibang pagpugong sa iyahang mga ginsakpan, aron dili mo tambong og masukit-sukit matud pa sa nagpadayon nga investigasyon may kagalaan kung hisgutan ang budget sa opisina sa DepEd. Okay, gitabangan man ni siya kaning pikas naghimo og investigasyon sa DepEd, naapod ang OVP. Gipagawa sa House Good Government and Public Accountability may kagilaan ni Congressman Joel Chua, lakip na ni Congressman Jeff Chunghon o Kunghon sa Zambales o si Congressman Dan Fernandez sa Santa Rosa. Panimanin niya na nga mga kongresista. I-share ninyo ang video para makasabot po ng atong mga kagalaan, kaparentihan dito sa maong lugar may kagalaan nga di ni pamutuhon ang naisgutan nga mga kongresista kung magpapili manggaling pagbalik may kagalaan.
nga nagdumili mga kagalaan sa pagkontempt og padayon nga nagpagawas og subpoy na may kagalaan aron motambong sa ilahang gipahigayon nga hearing. Gikan pa sa day 1 may kagalaan matud pa wa kini mo pakita og wa mo kooperar. Nga kung ila matud pang tan-awon, tanawa, ilang tan-awon pa lang may kagalaan. Nga kung ila matud pang tan-awon, okay, ila kung amin pong titingnan unsa may binisaya niya na. Kung sa ato pa sa ilang kauglingon nga pananaw, anaon lang nato. Nga doon na matudpay na hitabo nga cover up may kagalaan, alang kanila kung asa matudpa, narambigit kayo ang Vice Presidente may kagalaan, nga nung dili patubagon, direkta ang mga nalambigit sa isyo sa confidential funds. Dugay na sila gitubag may kagalaan sa Vice Presidente. Balik-balik lang na ang matang sa mga akusasyon may kagalaan o uban pa, wa gid sila napamatud-an. Karon ang ipito nila ang kadtunang mga ginsakpan sa OVP aron nga ila na pong mahadlok o unsa bay paagi may kagalaan nga makakuha sila og propaganda o mabikil mga kaigsuonan atol sa ilang pagsukit-sukit para aron ingnon nga doon na gyoy hiwi nga nabuhat bisan pa man og ang kuwa bisan pa man og ang Commission on Audit mga kagalaan, nagpadayag gawa gyud sila nakit-an nga sayop mga kaigsuunan. Ug gawas pa mga kagalaan, kung doon na may notice of disallowance, padayo na po nato ning balik-balikon kay balik-balik man sa dang ilahang mga pagpadayag mga kagalaan nga muagi pa na sa pag-comply, pagsunod sa mga reglamento sa kuwa sud sa 6 ka bulan. Hantod mo abot pa na sa Korte Suprema may kagalaan. Mamatod pang wala gipa adto. Unya, matod pa ni Congressman Chua, gibasihan ni ang gipadayag ni Rosalyn Sanchez, ang OVP Director for Administrative and Finance Services, nagigamit matud pa sa OVP ang confidential funds lakip na sa DepEd may kagalaan subay sa Special Disbursement Officer nga si Gina Acosta mga kagalaan o sa Chief of Staff nga si Zulaika Lopez mga kagalaan o mismo matud pa si VP Sara. Di ba kung nakasunod mo, doon na patoy nga gisud ang envelope may kagalan kay confidential lagi. Gisud pag envelope nga gipaabot lang didto sa administrative officer sa finance mga kagalaan. Klaro kayo. Nga doon na gid sila pagtino mga kaigsuunan nga ing ana ang proseso. Pero magsigid sila balik-balik may kagalaan ang ilang argumento. Kay ilag yung ipagawas may kagalaan nga doon na gyud sayop ang buhatan sa Vice Presidente. Kay doon nagyoy mga kakulian, mga kagalaan, sa iyang gihimo, atol sa pag-disburse, mga kagalaan, pagpagawas sa maong kwarta, nga para nila, mga kagalaan, doon nagyoy anomalya. Maunay atong gikahibudngan, mga kaigsuunan. Mahibulong kita, giliman ka na, para nila, doon nagyoy anomalya dayon. De La Rosa on board. Alas 7:08 na may kagalaan ang oras sa tulumanong Krusada Reloaded. De La Rosa on board. Ang maong mga balita may kagalaan, hatod ka nato mga kaigsuunan sa musunod. Provincial Board Member Jeff Larong, City Councilor Basti Nagas o City Councilor Joy Uipko. Hatod usab ka na ito may kagalaan sa MIG tracking. Maingon man
sa Leson Carinderia o Cocina de Amor. Una na ito hisgutan, kining nahimo kaganihang natigayon nga Quadcom hearing kung asa mitunga na gyud ang nagkalain-laing kongresista, nagtuo ko, nagpadayon pa ni hatod karon. Ganiha mo nagwa mo to'y klarong paniod to, nanihapon na baka to sila. Atong sublion sa pagpahibalo diha kaninyo nga pinasubay may kigalaan sa inyong tingog, pinasubay sa tingog sa katawhan mga kigalaan. Atong iplastar pag-ayo mga kaigsuunan, kining nahisgutan nga mamahimo unyang pagpadayag ninyo mga kaigalaan, niining nahisgutan nga mamahimong opisyalis nga inyong pilion. Inabagan sa krusada, makikhiusa tadiha kaninyo mga kaigalaan, nga ipasibaw kung sikinsa ang buot ninyong pilion mga kaigalaan. Kung sikinsay buot ninyo mga kaigsuunan nga ibansiwag nato sa kahanginan nga inyong gustong dadon nga mga opisyal dinhi sa atong probinsya, buta ko ipasabot mga kigalaan nga maghimo ta og konsensus pag-abot sa panahon nga atong ibutangkin sa inyong gustong congressman og paluyuhan na sa Crusada Reloaded ang inyong punto mga kaigsuunan. Gawas lamang kung dunay iduso nga paluyuhan mga kaigsuunan si Pangulong Rodrigo Duterte. Dinhi sa atong probinsya, wa ko naghiskot og lain. Kung dunay ituboy ang PDP laban mga kagalaan, mao toy atong mamahimong mao putoy atong suportahan. Gikan kang Danilo Navali, yes, talaga. Duterte tayo. Malakas sa Surigao del Norte. Norte pa. Y ang TY. Kaganiha mga kigalaan, nahitabo ang opening remarks kay lista man ni may kagalaan. Gitaron ni siya pag litok ni Congressman Dan Fernandez. Matod pa ni Congressman Dan Fernandez may kagalaan. Sa man ni Julius Blasi II, hapit na magsumbagay si Digong og Trillanes. Unsa man? Abi na ako sa Quadcom ni nahitabo. Anyway, may kigsuunan. Gisaysay ni Congressman Dan Fernandez, matod pa niya nga, tugtisan ko ninyo. Kaya puro gud mo kuha gyud og oras mga kagalaan. Tugti ko ninyo kay si Congressman Ace Barbers na 10 ka minuto. Unya si Congressman Paduano 5 minutos. Ug iyang nalitok may kagalaan nga si Congressman Bini Abante 30 minutos. Opening remarks na. Dito sa iyang opening remarks may kagalaan ni Congressman Abante, purting daghana mga kaigsuunan sa iyang mga gipamulong nga ang nakabati may kagalaan kay iya manggihisgutan ang politika, unya iya dayong gipalaman o giapil may kigalaan ang pipila ka bersikulo sa Biblia. Wa ba ta mosupak ni may kigalaan sa unang bahin?
Pero sa kahugaw sa politika nga atong nasayran, nga nasudlan na mga kaigsuunan ang tanang aspeto sa atong kinabuhi. The 5 aspects of life, mga kagalaan, nasudlan na, ultimo ang pinakalisod nga mao ang siyensya o religion. Mabitaw nga doon na separation of state and religion, mga kagalaan. Naagina sa atong batakang balaod nga dili na sila mamahimong magtakdo mga suking tigpaminaw. Ang punto na ko may kigilaan, gikan ka naghisgot sa mga patay, gikan ka naghisgot sa mga gikaingon nimo nga aligasyon batok sa kanhi presidente. Gamito nimo ang Biblia para pagtamay sa iyang dili mao nga binuhatan. Di ba usa na nakamatang sa paghukom, mga kigalaan? Unsa may naa sa iyang alimpatakan ni Congressman Abante nga kung hisgutan, mga kigalaan, ang iyang pagtuo nga iyang gibit-bit uban sa iyang pagpamuyboy, mga kigalaan, di ba kung imong ihatag ang imong kaugalingong opinyon, mga kaigsuunan, unya basahan pagidiyog verse sa Biblia aron ipunting sa iyang nahimong kasaypanan, may kagalaan, di ba usa na kamatang sa panghusga? Di ba imo nang gisintensyahan, may kagalaan, di lang nimo gidiretso, wala lang direkta nga giingon, may kagalaan, nga kana tataw nga sala, dili lamang sa tao, kundi sala apil na sa Ginoo. Unay lisod, mga kagalaan. Ay gano man, oh? Gawas nga yung gigamit ang Biblia, mga kigalaan. Atol sa iyahang dugay-dugay nga pagsaysay, mga kigalaan. By the way, akong sublion, nindot kang proceedings niya. Pagka nindot sa proceedings na, araman din na. Kung nang ginahanglan pa dita, og laing resource person nga kamao, o kanhi presidente, una tamusunod kung unsay insakto. Ha? Nga naman, nasayod ta sa nang labay nga mga inquiry. Gikan kang Colonel Garma, may kagalaan. Nga ilang gidetain, human nga sukit-sukit sa primerong bahin. Hangtod nga nibali sa iyahang statement, may kagalaan. Mauto nagsigin naghilak dito silang atubangan. Ug ang uban nga ilang singgit-singgitan, mga kagalaan. Ug ang uban nga ilang hulga-hulgaon, mga kaigsuunan. May gani kaganiya kay mapugngan ni Congressman Ace Barbers, mga kagalaan. Kay mutubag man gyud si Pangulong Duterte, may kagalaan. Iyang anti-manungon pagtubag sad ang mga pinasaliring nga pangutana ni adtong higayuna. Ang pait man gud didto sa mga pronouncement ni Congressman Abante, mga kagalaan, wala na dire-diretso ng akusasyon nga gipamatay, mga kagalaan. Apil ang mga bata gipatay. Ingana ang iyahang mga terminolohiya nga gipamuhian, mga kagalaan. Kung imong hunahunaon, gilaras na niya ang tanan. Uban sa iyang pagtuo, kay nagplastar siya, mga kagalaan, sa iyang gisaysay, nga bilib kaayo siya sa kang presidente. Moto ni suporta ang mga kahugpungan sa Baptist, kini usapon ni sa akong punto, mga kagalaan. Kini gisgutan niya nga ang Baptist, mga kaigsuunan, si timil ka mga lideres, ang gisgutan pa niya nga libo-libo nga nagbuto, kung tangtango na to ang nahunguna ni PRRD, kung tangtangon una na to ang pangalan sa kanhi presidente, may kiglaan, ang kining City Mill o kaning libo-libo nga iyang giingon, mga kagalaan, o 700 ba to? 700 ka mga lideres. Inon ta 700 o 7,000 o katong libo-libo nga iya matupang buto nga natod.
Do you think dibutar ni niya tanan niya? Sa iya mismo kang Congressman Abante. Ibutan na natog 70 kabuok nga mga Baptist members mga kagalaan. Di naman taon ta mulitok ani gilitok man gud nila. Di naman ta mulitok aning mga reliyon mga kagalaan kawa mo ta nilabot. Pero sa kabahinan niya nga iyang gilitok mga kagalaan ang Baptist. Do you think tanan to sila nibutar didto sa kang Abante? Tangtango na sa nato ang kang Pangulong Duterte may kagalaan? May posibilidad nga isa, duha, tulo, baron o pila, wa mo butar niya. Just like kang Pangulong Digong. Dili siya mangangkon may kagalaan. Kaya katong nilibo nga mga niboto, ila to nga desisyon sab. It might be. Dili kay ang kunon niya nga siya ang nagdala dito o siya na ron ang nakahatag sa buto ni adto mga tawhana. Unsa man dito? Computer? Nga kung unsa iyang inuno ngadto sa mga membro sa Baptist, mutuo niya. Nasayod ta nga Iglesia ni Cristo lamang. INC lamang ang dunay susama ni ana nga kalidad. Gikopya niya ron ang INC aron ingnon nga anak kabaga ang sumusunod niya og mahatag nga buto ngadto sa mga mudagan mga kagalaan sa nasudnong piniliay. Daghan siya og mga gipamuhian mga kagalaan nga atong gikahibudngan. Ang katubang 7,000 o 700 ka mga lideres mga kagalaan. Buot ba niya ipasabot nga namuta atong tanan? Kung dili manggaling sa iya, didto kang kaning Pangulo. Ing-ana bang iyang buot ipasabot mga kagalaan? Iya lang giasyumar nga kato na mutar, gumikan sa iyang pagtuo aron lamang nga makakuha siyang atensyon mga kagalaan sa nahimo niyang kasaypanan sa pagdala sa atubangan dinha sa usa ka respetadong lugar nga mao ang Kongreso, unya ang iyang pamatasan isip obispo dili mao. Balikan ta ang iyang bata matud pagipatay. Unya idirekta ba niya dayon didto kang kaning Pangulong Duterte may kagalaan nga doon naman nahitabo sa ilawom. Ang giingon sa kanhi presidente nga iyang tulubagon ang tanan, buti pasabot kung doon ay collateral damage, yan naman gi-explain kaginiha, nga all along the process may kagalaan, dili pa mo matudluan ang bala kung asa paingon. Wa ni labot, mulikay ko ani, kay bata ni, dili man ning ana may kagalaan. Dili man ning ana ang procedure. Unsa man nahitabo mga kaigsuunan? Unsa nahitabo? Bata ipaangkon, mabatutoy ingon ni Pangulong Duterte subay sa pamahayag makigilan niya sa Senado nga guilt is personal. Nganong i-appeal man na niya, pero siya makigilan adritsong akusasyon. Daghan ka gipatay. Sus, paminawag ko ninyo. Kamo ba makatamay gyud mo bisan og dili mo tingali supporters ni Tatay Digong. Makaingon gyud mo dili na mao mga kaigsuunan. Di na gyud mao ang iyang pronouncement. Kay bisan kinsa mga kagalaan imong pangutan-on, bata imong patyon. Unsa guna gawas lang kung nagumon ka na sa illegal nga droga. Kay ibunal pa na nimo ultimo ay imong anak may kagalaan. Noon ay nitabo ana. Tanawan na hitabo ron. Gumikan kay nitalibagbag na ang panghuna-huna may kagalaan, gumikan sa droga, ing anak doon na ing anak nga may tabo. Pero kung imong tuyuan, tarong imong panghuna-huna, di mo na maakoy. Kung na makagwalay pamilya kung mauhon. Na nag-text nga dili man gyud nga gisportahan sa Baptist. Buti pasabot kung yung anak mo lang galing, wa man gipaklaro kung si Bin Abante bang wala gi suportahan kay lahi po ni siya nga ang Baptist man gusto tong pagkabalo murag ubay-ubay sad ni sila. Daghan-daghan ni sila gipanghambog pa niya nga murag 6,000 sa tibuok kalibutan ba to ka mga sikta baybot pasabot niya o ang iyang congregation may kagalan dunay 6,000 sa tibuok nasod nga mga inunta
kabuok. Pero kung hisgutan nimo bisa pag 6,000 na, nakasiguro ka sa hunahuna nga nibutan na namang text nga wala. Buti pa sabot doon ay choice. Kung gibuto nila lain nga presidente, ayaw i-assume. Ayaw asumar. Ayaw hunahuna nga ibuto na hatag tanan kang kanhi Pangulong Rodrigo Duterte. Nga mo pasar ba sig talibagbag may kigla mo ingon nga nituo man ko. Nituo daw siya. Manundog pud kunuhay siya kang Tatay Digong may kagalaan. Pero ang atake niya, klaro kayo nga wa na sa lugar may kagalaan. Doon na pa siya gihisgutan nga DDS vlogger, suko kay siya. Kay giguba matud pa ang iyang reputasyon sa DDS vlogger. Magpasalamat kita kay dunay vlogger may kagilaan. Kay dili tanan vlogger, DDS pod maihap pa na. Mas daghan pa mga ilang troll ang binayran may kagilaan sa kasamtangang administrasyon. Giangkon gini mga kagilaan. Nga doon na sila 1,500 ka mga gibuhian nga mga troll. Way labot na sa vlogger nga gibayran gikan sa 20,000, 50,000 hangtod mga kagilaan sa 500,000. Sila raman anak nagbinulgaray ang mga vlogger may kagilaan. Unya ingon niya DDS vlogger giguba ang iyang reputasyon. Kaya siya nagguba sa iyang reputasyon. Tanawa ninyo. Katong mahiligon. Di ba kay dili man DDS vlogger may igalaan? Mga netizens nga naa didto mismo sa kauluhan. Mga netizens may kagalaan o naglagot sa iya gumikan sa ihang actuation mga kagalaan diya mismo sa Kongreso. Mga wa na kauyon niya, mga kaigsuunan. Gikan kang Congressman Estela Kimbo, kasi may nagpagawas ni ato may kagalaan. Minilyon ang iyang sakyanan. Portig mahala. Gi-question siya nga kung pila yung sweldo sa Kongreso ug ang ihang pagka-obispo may kagalaan, makapalit ba siya og ato nga minilyon nga sakyanan? Kung wa ta masipyat, more or less 10 million ang iyahang sakyanan. Relo mga kagalaan. Puting mahala sa iyang relo. Milyon sad. Unya ang iyang bakos. Puting mahala. May kagsuunan. Ultimo mga sweater niya may kagalaan. Ang sweater niya 13,000, 13,000. Pila naman kasakong bugas may kagalaan. Di mo makita mga kaigsuunan nga nagpakabana na ang publiko. Gibulgar may kagalaan ang iyahang mga kabtangan nga gipanghambog. Tanawa karon nakabantay mo sa Quadcom pag hearing og hearing may kagalaan sa good government, and accountability mga sukintig paminaw. Di ba? Nindot kay ang mga gipangsulob. Usahay mapakita pa kanay si Congressman Dan Fernandez. Ipakita pa kunoy niya pa hilam-hilam siyang daong para pakita niya nga baratuhon ang gisulob niya nga relo. Pero tanawa, nangausab na mga kaigsuunan ang ilang gipangsulob. Puting mahala, dili lang to mga DDS. Puting sukuan niya. Wa gani niya gipalampas si Congressman Dan Fernandez, siya yung gitubag. Matud pa ni Congressman Dan Fernandez, para dili ka masakitan, ayaw pagtanaw. Ayaw nagpanumbalinga. Pero unsa man hitabo may kagilaan, gitubag niya nga wala daw niya tanawa. Pero naglagot siya. Una na yung giingon nga ang mga DDS may nagguba sa iyahang reputasyon. Imposible nga wa nagtanaw. Imposible nga wa napiktuhan kay porte man niya sukua sa mga vlogger mga kagilaan. I just don't know kung mudaog ni siya. Gumikan kay maangin gindi ang mga kongresista diha sa Manila. Apil na si Congressman Chua mga kagalaan. Gumikan kinidagan karon pagkamayor si Isko Moreno. Unya daghan kay dumadapig usab sa mga Duterte nga ni buto kang Moreno. Unya daghan pug dumadapig
ni Moreno nga nibuto sa mga Duterte. You'd hope nga makitaan gining katag may kagalaan. Tigiguba matud pa ang iyang reputasyon. Isa may nagpakita-kita ng imuhang mga mahalon diha nga makabtangan. Ikaw raman sab. Unya, gisundan kini, nakihiusa sila sa warning, nagsigid na sa warning may kagalaan, ngadto kang Pangulong Duterte, ang muingon sila point of order. Nagsigog paminaw sa terminolohiya, nga buhian lang, nga muingon nga i-contempt nila. Wagi, ambot lang ka karon kay kaganiha, wagi ko kadungog may kagalaan. Bisag gamay. Unya, ato nasigpatan mga kagalaan kaganiha. Dunay pagpresenta na pod sa mga testimonya natong mga gialigar. Si Matubato, na ato si Las Cañas. Mao to ang gibalik nila sa akong naabtan kaganiha mga kaigsuunan. Ang balik-balikon gid niya ang buto nga iyang nahatag nga atong gikahibudngan. Mo nagiingon na to inyong like, share, comment, subscribe baka makigalaan dinhi sa Sibihanan. Dako na nga tabang og makapapukaw na sa mga opisyal may kagalaan. Dili pwedeng palapason ninyo ang kaygayunan nga kamo makapasibaw sa inyong mga gibati. Doon kita 31 minutos milabay sa alas 7 antak na sa kagabihon. Padayon ko nagpaminaw sa tulumanong Cruzada Reloaded. King De La Rosa on board. Hatod ka na ito may kiglaan sa musunod City Councilor Basti Nagas og City Councilor Joy Uipco. Atod usab ka na ito may kiglaan ni Provincial Board Member Jeff Larong. Maingon man may kiglaan sa MIG Trucking, Kusina de Amor og Leson Carinderia. Kaganiha may kagalaan, kining giingon nako nga si Congressman Arlen Brosas, mo ni una nga tagaag panahon mga mangutana. Ispokon mo na may kagalaan, kuan gud ninyo kanang paminawan ninyo di ba katanawa? Ayang pronouncement. Wala gini siya kana bitawng matawag nato nga insaktong pamatasan may kagalan. Nabagoy sugo sa maayong pamatasan. Bisa pag unsa ka kasuko, bisag unsa patanan may kagalaan, you have to address sa angayan ni mong i-address. Miss, Mrs., Mr. Gawas tingali kung naanad ni siya siyang panimalay si Congressman Brosas nga singgitan niya ang anak o iya bakang mga ginsakpan o iyang mister sa first name. Kay mudritso lang siya ganiya. Rodrigo Duterte. Mo na iya mga gipamulong may kagalan. Happy sila nagsapaw kagalan. Nagsapaw gisa ganiya. Mga kaigsuunan. Kay gusto niyang intuto nga ipatubag sa presidente ang iyang mga argumento mga kagalaan. Ipatubag niya diretso o yes or no. Kung gitubag siya ni Tatay Digo nga, ayaw ko patubaga o yes or no. Matong dito nagsugod may kagalaan. Kay ayaw ko limitari sa akong pagtubag. Matong nitingog si Attorney Silvestre Bilyo. Matong ingon niya nga gibabagan siya nga dili mo istorya in behalf sa Pangulo o kanhi Pangulo may kagalaan, pero ingon siya nga
dili siya mo tubag na siya'y gustong ipasibaw. Mo tigiingon niya nga, patiwasan ninyo ang Pangulo. Gusto magudlang i-corner may kagalaan, naanad magudi sila sa proceedings nga para di gyud ka ipsot og matuman ang ilang gusto, yes or no. Mo tungwa sila kalihok tanan may kagalaan, kay didto pala nga punto, gipaklaro sa presidente nga iya pang i-elaborate. Kay ipaangko na niya ang mga nahimong full responsibility, apil ang pagkamatay sa mga bata. Nga gipaklaro sa presidente nga samtang himo sila sa ilahang obligasyon isip pulis, kung dunay maangin unsay may tabo diha, ila yung atubangon. Kung dunay sala may kagalaan, dili sila exempted kay doon na may proseso. Iya pa patubagon yes or no lang daw. Matong didto may kagalaan ni Sibaw ang pagtubag o gipakgang kaganiha kining si Attorney Maria Cristina Kunti. Lain sila. Kini bitaw mga naa sa walhong grupo bitaw may kagalaan. Bisagwa na sa lugar. Mo side bit dayon nga kami di mi mo-appeal sa impyerno. Di mi mo-adto didto. Ato gipakgang pud siya ni Congressman Ace Barbers nga ayaw mo paghimo og mga komento nga wala sa lugar og dili na isubay sa atong gisgutan karong adlaw. Motong in fairness pod kang Congressman Ace Barbers may kaglan, pagkanindot sa proceedings iyang gibuhat kay ganiha, mo to insakto tanan unta nga mga mamahimong speaker may kagalaan, mamahimong resource person ing anaon ninyo pag hatag og pagtagad, dili kay inyo lang yanuhon hulgaon mga kagalaan. Otro po ning si Father Flavi Villanueva mga kagalaan. Subay sa iyang nasayran, iya na dayong gipagawas nga gipatay may kagalaan sa pagpanguna sa Pangulo. Ingana ba? Unay makaingon ta nga nganong ingana man ang pananaw sa usa ka tawo aron lang gyud nga matugtan ang ilang argumento may kagalaan o giduot ang ato ang presidente o kanhi presidente may kagalaan. Di ba nabulit na matutanan sa hisgutanan mga kagalaan sa dugang panahon kalabot sa iyang war on drugs gikan pa sa iyang pagka-mayor. Kaginiya si Congressman Johnny Pimentel nindot nga pagkahanay, wala to kaarte may kagalaan. Otro po to si Congressman Manuel. Wa magkadimao magkaigsuunan. Pati ang katong mga makita bitaw nimo ang mga ginikanan, mga kagalaan nga nagsudong kang kanhi Presidente Rodrigo Roa Duterte. Makita gyud nimo ang ilang konsensya ba. Subay sa ilang mga actuation mga kagalaan. Dili sila susama mo yagyag sa ilang gibati mga kagalaan. Kung doon nagyoy kung doon nagyoy naman ko yung nabasahan ni Bae Bulaklakin, ako untang i-on air galing di man ni murag personal man ni nga kuan ni Mami Lucy. May papaminaw diha kang Mami Lucy Dizon sa atong mga kagalaan kang daddy og sa Bukas Grande Farmers Association. Nahagad na batos paring ed nga mga nahami. Manuroy daw mi diha. Okay, kuan din si Ma'am Lala, si Sis Lala sa Atuyay. Anyway, pagkahuman sa akong program, mangita tag paagi nga makapaabot maka-istorya po ta din na. Yung tanan may pagpaminaw. Dalian na sa oras may kisunan. Ganiha, nakatingog man to si kanhi Senadora Laila de Lima. Nya gipaangkon kung gitawag man siya Queen of Drugs may kagalaan. Gipangutana si Pangulong kanhi Pangulong Tatay Digong. Gipangutana siya og siya ba'y nagpulong. Nangutana siya kinsa may nag-ingon ana siya.
Ginganlan niya ang duha ka mga tao, ginganlan sa katunangutana, ginganlan niya ang mga tao nga nag-ingon nga drug queen si Queen of Drugs si kanhi Senadora De Lima. Ang tubag ni Tatay Digong, I congratulate them. I congratulate. Buti pasabot. Wala niya gitubag may kagalaan. Nga siya, ihalang gi-congratulate. Suko na kay De Lima may kagalaan. Kag yang punto lagi nga gituyuan gid siya mga kaigsuunan ni adtong higayuna ni Tatay Digong mga kagalaan. Gituyuan gid siya para masinto na matud pa sa iyang hisgutanan, diversion matud pa aron siya ang mamihimong mabuthan. Mo ni klarong diversion ron, naunsa naman ta. Mo ni pangutana mga kaigsuunan. Mo ni klarong diversion ang nahitabo nato mga higala. Karon, tama na ang Quadcom, tanawa gud ninyo ang sinahitabo mga kaigsuunan. Ha? Mo ni lisod kay pamalandungon ba kung imog yung tagaan o gibugaton bitaw. Dali sa oras. So, diri na ta mga kaigsuunan sa inyuhang mga mga mensahe mga kaigsuunan. Louie Itchin, matud pa ni Louie Itchin, mga kagalaan siya. Tapad ra ba sila ni Trillanes? Buti itong hapit na nagsubaganay. Kita gining katag may kagalaan. Tanahon na to. Kang Mang Giluloy Duterte for President. Sus, kung pwede pa lang mo balik na. Ambot lang, landslide gini ba? Mang Giluloy, paipal na Sir King, mga congressman, Duterte pa rin the best. Gikan kang Danilo Navali, good evening Sir King. Pass out tanan. Pa-shout out sa tanan kag Janaw ron labi na sa amo kapitan. Saan siya? Lucy Orbistondo Marianito. May pagpaminaw diha kap. Ganto kang kapitan Marianito. Gikan kang Jipoy Robles, good evening Sir King. Gikan kang Julius Blasi Dasikan, hapit na magsumbagay si Digong og Trillanes. Trillanes na abtanis panahon ni Tatay Digong, ligid ni ba? Danilo Navali, yes, talaga Duterte tayo malakas sa Surigao del Norte. Di man magsunod ang mga text o ang mensahe may kagalan o messages sa Facebook. Yang gitubag si 30 kalubag oo saan siya? Lalo na si B na Lacoste din na taga Surigao. Tamimi guilty sa pagkabalimbing. Nabasa na ito ni ganiha. Maayong gabi Sir King, pa-shoutout sa tanan dinagat nun na minaw mi diri sa Del Pilar kag Janaw Dinagat Islands. Nabasa na ako ni ganiha. Murag maora man to mga kagalaan. Ang mga mensahe nga to ang nasugatan sa pagkakaroon mga kaigsuunan. May papayinaw kang press mat. Of course, ngadto kang magsindot ni magsitag kuan tingali mag-exchange of ideas. Dito kang Vice Buds, kang Tres Lolong, kang Sekjen Dan, o kang Rodi Roods. Wala na ito tanaw si Rodi Roods na busy tingali kayo.
ngadto sa atong higala, diya sa gusto sa maminaw. O pwede mo makatan-aw, no? Pwede mo makatan-aw sa Crusada Reloaded na tay gibutang dito nga matawag natong replay. O di ba ka address RPN? Tan-aw ninyo. Para makontinto mo mga kaigsuunan, no? Inyuhang matanaw pagtarong. Doon ay official announcement mapahabol tingali nato ni, no? To all nation states, micronation and kingdom with their banks or central banks subject budget allocation for food security program via IBM card. Gikan ni sa Mahardika Nation, tribal government, Confederacy of the Tribes. The representatives, gamay, paspason ta lang. The Mahardika Nation has a simple method of providing funds for everyone in the world to alleviate poverty and to support both spiritual and material well-being in accordance with the UN Charter. Ikosok chapter mga kigalaan, no? Na sila chapter 11, article 55 and so on. For all countries across the globe, I would like to inform you that there is a fund allocated specifically for food. Uy, kanindot. Naikuan, hinabang. Not yet including the budget for clothing, shelter, education, and healthcare. This fund, intended for the entire population of each country, is available through the IBM card issued by the International Bank of Mahardika of the Mahardika Nation. There is no need to worry, as even an unborn child in a mother's womb already has an allocated budget prepared for them. Thank you for your attention and cooperation. Pinirmahan by Amala, Head of Mahardika Nation, Bukas Grande Island, Mahardika Nation. Patay oras may kaglaan sa itong papanaguban sa tulumanong Crusada Reloaded ang pahayagan sa kamatuoran. Sa pangalan sa itong station manager June Clerigo, sparring partner sa Pikas Lawak, Ma'am Jing Avila o Sir Paing Agra. Kiniga po yung higalas sa kahanginan. King De La Rosa, nagpabilin nga nag-ingon, ayaw ihikaw ang tabang kung ang gahom sa pagtabang naa sa imong kamot kaigsuunan. Dalaygo ng Diyos, mayong gabi. Crusada. 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 Programang mutuki sa kamatuoran. Kasandigan sa mga dinaog-daog ug nilupigan. Crusada ng panan sa katawhan, muyagyag sa kamatuoran. Crusada. Programa alang sa pagserbisyo sa katawhan. Muhatod sa mayong balita alang sa kahimsog sa panglawas o panginabuyan. Crusada.